Kulay abo ang balat ng lahat ng biktima. Bakit? Aswang may gawa ng mga pagpatay na to. Dati isang beses sa isang buwan ka kung kumain. Ngayon gusto mo maramihan sa isang kainan. Ba't di mo na nagawin ang pinag-uutos ko? Bakit ka na? Pwede po ba natin siyang puntahan para makasigurado po tayo na ligtas siya? Juan, baliw at time lang at dapat nating asikasuhin. Hindi pa nga natin nagigit kinukuha. Maghahanap na naman tayo ng panibakong baliw. Nag-aalala lang po ako sa kanya. We can do operations to fix her, pero duda ko hindi na siya magigising pa. I think it is better if we pull the plug. Ang dugong yan, hindi ako pwede magkamali. Dugo yan ni Luwalhati. I'm so sorry. Time of death. Dok, tumitibok pa din yung puso niya. Posible. May nangyari sa anak ko. May nangyari sa kanya dito. May nasagasaan dyan kanina, yung babaeng baliw. Nasagasaan? Saan siya dinala? Ewan, tinakbo sa ospital, di ko alam kung saan. Baka sa Santa Teresita o sa Capitol. Kaano-ano kanya? Kilala mo siya? Ang weirdo naman ng mga yun. Sarah, sorry talaga. Alam ko, nangako ako na gaganti ako sa lahat ng mga ginawa na sa'yo. Pero hindi ko rin nagawa. Nawalan ako ng lakas. Dahil natakot rin ako sa kanila. Hindi ako tinulungan ng Diyos. Pagkatapos ng agawin kanila sa akin, pinabayaan rin ako ng Diyos. Sorry talaga, anak. Sorry. Noah? Si Mother Benito. Ano? Siya si Noah? Nandito kami para tulungan ka. Mahal? Ay! Ikaw ba yan, Mahal? Natuluyan na yata ito. Sa bagay, si Raulo lang talagang tatawag sa'yo ng Mahal. Ayok ka na naman. Matandang dalaga ka. Oh, ngayon, nakita na natin siya. Anong gagawin natin ngayon? Miyembro na kayong lahat ngayon ng Task Force Kapabalaghan. At hahanapin natin ang kriminal na aswang natin. Magdamag nung nireview ang files. Ano na ba nalalaman nyo? Liban sa nagiging kulay abo yung katawan ng mga biktima, sir. May nakitang marka ng kamay sa leeg at pasa na mukhang galing sa sipa ng kabayo. Ayun, tama. Kamay ng tao, sipa ng kabayo. Eh baka nga tikba lang yung aswang na hinahanap natin. Mga babae ang target ng suspect. Usually, ages 18 hanggang 27. Karamihan sa kanila galing pang probinsya. Nag-iba na rin yung frequency ng pambibiktima. From once a month, ngayon umaabot na ng 4 hanggang 5 bangkaya natatagpuan kada linggo. Opo, malapit. Pauwi na po ako, Ma. O, sige po. Kung tama nga sinasabi mo, Mateo, na birhen ang kadalasang target. Abasita, ingat ka na. Di ba virgin ka pa? Baka ikaw na sumunod. Tama na yan. Mag-focus muna tayo. Mag-focus muna tayo. May area of operation ang target natin, no? Ito ang teritoryo ng kriminal na aswang. Kadalasan sa mga biktima, nakikita sa paanan ng isang malaking puno. Puno ng balete. Tama. Alala ko yung kwento sa akin ng chewing ko. Sa puno daw ng balete tumatambay yung mga kapre o tikbalang. Ginagawa raw itong lagusan papunta sa tirahan nila. Alam na natin kung saan sila nag-ooperate. Kaya alam na natin kung saan tayo magsisimulang maghanap. Dumadami ng mga biktima niya eh. Yung mayabang na siya. At dahil dito, magkakamali siya. At kung magkamali siya, mahuli din natin siya. Dadalawa? Gusto ko. Parang piyesta ng kaluluwa.
Nakakita ka na ba ng piyesta? Ang dalawa lang ang putahe? Maghanap ka pa! Huwag ka mag-alala. Ihahanap pa kita. Mukhang may handaan kayo, ah. Hindi ba ako imbitado? Kanlaon. Paano ka naman nakapasok dito? Nakalimutan mo yata, Sento. Naswang ako ng hangin. At ang hangin ay nakakapasok kahit na saan. Marcus, palitan mo ang lahat ng tao natin. Ilang beses na may nakakapasok na hindi imbitado dito. At ihanap mo ako ng lugar kung saan makakakain ako ng maayos. Masama ang hangin dito. Nasa iyo pa rin pala ang kapring yan. Malaki ang pakinabang sa akin ni Marcus. Maaasahan siya at masunurin. Hindi ka tulad mo! Hindi ka marunong sumunod. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin hinahanap si Fatima. Hahanapin ko siya pag busog na ako. Ngunit ikaw, wala kang kagusugan! Baka nakakalimutan mo sinong kausap mo, Kanlaon! Huwag mo akong insultin sa teritoryo ko! Salamat, mahal. Ay, isip niya talaga, asawa ka, no? Tingin niya ba sa'yo babae ka? O bakit? Achieve na achieve ko naman maging girl. Oh. Alam mo, bagay kayo. Pareho kayo. May diferensya utak ko. Pasensya ka na sa tita ko. Auntie Offie, pwede pa po kaya bumalik ang pag-iisip ni Mang Noah? Malalaman natin bukas. Kapag dinala natin dun sa pwede nating ipagamot si Noah. Mental? Parang ganon. Pero foundation yun. At saka yun ang tumutulong sa mga kapos at saka mga may sakit sa isip. Pero kaibigan ko ang nagpapatakbo ng lugar na yon. Anong malay natin? Baka makuha naman sa therapy dahil sa trauma niya. Auntie Offie, salamat po. Ang bait-bait niyo naman po pala talaga. Kaya po pala mabait din si Sir Mateo dahil mabait po kayo. Si Mateo, mabait. Kaya lang yung girlfriend. Paano pag nalaman niyan dito natin dinala si Noah? Honey, Oh, Bernice. Anong ginagawa mo dito? gumawa lang ako ng follow-up report. Napanood ba yung report ko kanina? Oo, napanood ko. Pinasaringan mo pa kaming mga polis. Kasi naman, Mateo, hindi kasi kayo nakikipag-cooperate. Hindi kami nakikipag-cooperate dahil ayaw namin ma-involve ang media sa ngayon. Ano ba? Para saan pa tayong boyfriend kita, Mateo? Bigyan mo naman ako ng inside scoop sa mga nangyayari sa kaso. Ginagawa ko lang din ang trabaho ko, di ba? Ang sa akin lang hinihiwalay ko yung personal na buhay sa trabaho. Napaka-sensitive ng kasong to, Bernice. Sana maintindihan mo yun. Oh, huwag ka nang magalit. Tsaka sumabi ka na sa akin. Delikado maglakad ngayong gabi. Daming mga masasamang elemento na gumagala-gala. Ano, tara. Hindi kita iniinsulto, Sento. Bibigyan lamang kita ng babala. Tulad niyan, lantaran ka kung magmarka ng teritoryo mo. Alam mo bang may dahilan kung bakit sa mga liblib na probinsya nagkukuta ang mga aswang? Isa sa mga dahilan ay upang hindi sila mapansin. Oo. Alam kong muntik mamatay ang lahat ng aswang nang dahil sa kapabayaan ng iba. Pero ibahin mo ko. Ibahin! Hindi ba't katulad mo si Bulan? Tingnan mo kung ano nangyari sa kanya. Nung lumipat siya sa syudad, ano? Napansin din siya ng mga tao, di ba? Hindi ako si Bulan! Hindi nga ikaw!
Dahil ikaw, masyado kang mayabang! Malakas ako! Matalino at mayaman! Oo, Sento. Mayaman ka nga. Ngunit, hindi sa pamantayan ng mga tao. At hindi yan ang plano. Ang plano ay sakupin ng sangkatauhan balang araw. At pamunuan ng mga aswang ang gagawin nating panibagong mundo. Ngunit hindi natin mabibigyan ng katuparan ng lahat ng ito hanggat nabubuhay pa ang bata sa propesiya. Marami pa akong inaasikaso kanila. Kung nakatakdang magharap kami ng batang yun, maghaharap at maghaharap kami. At pag dumating ang oras na yun, saka ako sa dudurugin! Ang kayabangan mo ang magpapatalo sa iyo, Sento! Ang kalumaan mo ang kahinaan mo! Bakit hindi ka magpatulong kay Anaira? Pareho kayong makaluma! Pareho kayong naniniwala sa propesiya. Alam mo ang tungkol sa nakaraan namin ni Anaira. Alam mo rin na galit siya sa akin. Wala akong pakialam sa nakaraan niyo. Kaya kung pwede ba, umalis ka na! Hayaan mo ako! Maglalaro pa ako. Alis! Buhay pa rin siya. Sinabi niyo mamamatay na siya. Kuya Luke, tinanggal niyo na yung respirator. Pero humihinga pa rin siya on her own. Para siyang milagro. Hindi ito milagro. May mga bagay na nangyayari talaga ng ganito. Doktor ka rin, Grace. A psychologist. Nonetheless, you know these things happen. Minsan, pag nag-pull ka ng plug, nagja-jumpstart ang buong sistema ng pasyente. But we shouldn't keep our hopes up. I highly doubt na magsusurvive siya. Pero sinabi mo na wala na siyang pag-asa. Pero ito, buhay pa siya. Lumalaban siya kahit sumusuko na ang lahat. What are you saying, Grace? Na ako ang may kasalanan. At pananagutan ko to. Kung siya lumalaban siya, ako din nalaban ako para sa kanya. Hindi ako susuko. Well and good. Dito siya hanggat sa magising siya. Hindi na kailangan. Doon na siya sa foundation. At least doon may magbabantay sa kanya, nagmamalasakit sa kanya. Equip naman kami. Bukas na bukas, dadalhin ko siya doon. Bahala ka. She's your responsibility. It's your decision. I think you're just wasting your time. I'm sorry. I almost killed you twice. I promise. Naaalagaan kita. Tingnan nyo! Ang pogi-pogi pala ni Noah pag bagong paligo. Sayang po, Mang Noah. Hindi ko po kayo nakikita. Pero okay lang po. Amoy malinis na po kayo eh. Salamat, Sarah. Salamat, mahal. Naku! Kung nakukuha lang sa paligo, ang mga... Kaya lang hindi. Ako, ikaw talaga. Noah, huwag kang mag-alala. Bukas, magsisimula na ang paggaling mo. Oh, what's the meaning of this? Noah! Mateo! Mateo? Kusta na? Si Mateo. Siya ang sumulat sa mga salita ng Diyos na dapat bigyan lahat ng mga humihingi at huwag tatalikdan lahat ng mga humihiram. Amen tayo dyan, Mang Noah. Kumusta na? Nakita namin siya doon sa lumang bahay niya. Doon siya nagtago. Tapos, dinala muna namin siya dito kasi dadalhin namin sa foundation bukas. Tsaka, Matt,
pinagamit ko muna yung damit mo. Okay lang po yan. Kumusta Fatima, Mother Ben? Isang baliw, bakla, at isang batang bulag. Samahan mo pa ng mabahong aso. Mateo, are you trying to run a madhouse? Can't you see that these people are taking advantage of you? Kaibigan ko sila. This is too much, Mateo. Pinanampas ko na nga lang yung pulubing maglola na yan eh. Pero yung aso, pinalabas ko yun kagabi ha. Tapos ngayon nasa loob na naman ng bahay. Sinuway nila ako. Tapos ngayon nagdagdag pa ng isang baliw. Mateo, this is still our family house. And I won't have it turned into a halfway house for these miserable con artists. Bernice. No buts, Mateo. Kailangan mong mamili ngayon. Sila o ako. Mamili ka ngayon, Mateo. Because I will not put up with this. Aminado ako na malaki ang utang ng loob ko sa'yo. Pero hindi ko magagawang mamili sa inyo. Hindi ko kayang pagtabuhin mga kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan ba ang tawag sa mga taong ginagamit yung bait mo para magpaawa sa'yo, ha? Para gamitin yung kapansanan ng bata para magmakaawa at kumita. Tama na, Bernice! Sumusobra ka na! So I guess sila ang pinipili mo. You're making a big mistake, Mateo. Pagpasensyaan niyo na siya. Stress lang siya sa trabaho. Sigurado ako maunawaan niya yan pag lumamig na ulo niya. Pasensya na. Mateo. Bakit, Fatima? Sorry po. Dahil po sa amin, nagkagalit po kayo ni Ate Bernice. Huwag kang humingi ng tawad, ha? Dahil wala kang kasalanan. Wala kayong kasalanan. Mali na umasa ako kay Sento. Talagang hindi maaasahan ng mga aswang ng lupa. Mali naman talagang umasa sa iba. At ako, umaasa ako sa inyo at nagtitiwala na nakita nyo na ang pinahanap ko. Huwag ka mag-alala, Kanlaon. Natuntunan namin si Luwalhati. Alam na namin kung nasan siya. Bakit parang nawawala yung mga sugat mo sa mukha? Her release papers are all set, Grace. Pwede na namin siyang i-release sa inyo. Kuya, tingnan mo siya. Parang ang bilis gumaling yung mga bugbog niya sa mukha. Saka, umaaliwalas na yung kulay niya. Umepekto lang ang gamot sa kanya. At saka, hindi na siya dehydrated dahil sa IV. Yun lang yung Grace. Psychologist ka. Don't tell me naniniwala ka pa sa himala. Never mind. Kung okay na yung papers, we don't need you anymore. My parents started this foundation when my sister had her condition. Piling-pili ang mga pasyente dito and we make it a point na walang mananakit at walang mapapahamak na kapareho ng mga iba. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po nananakit si Mang Noah. Oh, that's good. Eh, meron naman kaming in-house na psychologist and meron yung mga nagbabantay at i-evaluate yung mga pasyente. And kasabay din naman yung therapy at saka medication. Meron din kaming mess hall, meron din kaming rec room, at saka infirmary para dun sa mga
nagkakasakit. Ay, sosyal! Sino nagbabayad ng lahat ng ito? Well, from our family trust, kasi meron po kaming sponsor na tumutulong at nagbibigay ng mga donations. Dapat wala nagpakabaling na lang ako. Para makapasok dito, tapos na ang problema ko. Hindi mo na kailangan. Achieve mo na. Ay, ko. Sa tingin niyo po ba pwede bang gumaling si Mang Noah dito? Don't worry, sa tingin ko naman parang malaki naman ang pag-asang gumaling si Noah eh. I'll tell my daughter personally to take care of him. Salamat po. Pati po si Angel. Natuwa po sa sinabi niyo. You're welcome. Naamoy ko na siya. Ito na nga siya. Maghiwa-hiwalay tayo para madali natin siyang matuntuan. Sa wakas, mahahawakan niyo rin natin ang anak ko. Sa wakas, wala din. Magkakasama na rin tayo. Naamoy ko na siya. Ngunit parang naguguluhan ang aking pangamoy. Naghahalo-halo ang kanyang halimuyak. Naamoy ko sa walati. Excuse me? Malakas ang pangamoy ko sa kanya. Naghahalo-halo ang kanilang halimuyak. Malapit na. Malapit na. Walati. Naamoy ko sa'yo si Walati. Let me go! O tatawag ako ng security. Guard! Anong ba? Bitawan mo nga ako. Guard! Ano po yun, ma'am? Bakit, ma'am? Inaaras ako ng lalaking to eh. Ma, yes, I'm alright. Meron lang isang weird na lalaking lumapit sa akin. Pasundo na lang dito, Ma. Sige, bye. Puwisit na syudad na ito. Nakakainis. Nahilo ako. Ang daming sariwang dugo. Ang daming buntis sa isang lugar. Mahalimuyak masyado ang kanilang mga dugo. Hinalughog namin ng ospital. Ang bawat kwarto, ang bawat sulok, pero wala kami nakikita. Naroroon lang siya. Naniniwala akong natatabunan lamang ang kanyang halimuyak. Pero umaasa ako na makikita rin natin siya. Saan ka pupunta? Boss Chip, nagtanong-tanong po ako. Iba-iba ang kwento ng mga tao eh. Natural. Kapag kwentong aswang, excited mag-imbento ang mga tao. Sir, dun sa mga napagtanungan namin, may mga nakakita doon na malaking lalaki na gumagala na nanaba ko. Di kaya kaprit, di tikbalang yung hinahanap natin? Pwedeng pareho. Teka lang, si Sita, nasa na? Andun, kinuha na ng aswang. Virgin pa kasi yun eh. Hindi nakakatawa na virgin pa ako. Desisyon ko yon. At pinalaki ako na dapat kong pahalagahan yun. Tama na yan, ha? Patingin ka lang. Nag-isip-isip lang ako, sir. Ng ano? May naisip na akong plano kung paano natin mahuhuli yung aswang. Nakaposisyon na ako. Sita, sigurado ka ba dito? Sigurado, sir. Copy. Ingat ka. Boss Chip, mukhang maganda tong pain natin na ginawa para doon sa aswang. Pero di ka ba nagtataka bakit parang gustong-gusto ni Sita maging pain?
Si Zita ay isang pulis. Alam niya tungkulin niya at tayong lahat trained para dito. Kaya kung tinawag ng pagkakataon, lahat naman tayo tataya sarili natin para sa tungkulin, hindi ba? Oo naman. Tungkulin yan eh. Ay, nako. Nag-aantay tayo sa wala. Approaching target location. Papatayin ko na yung radyo ko. Ako nga po pala si Grace Santos. Natapos ko na po yung evaluation kay Mang Noah. Confident po ako na matutulungan ko po siya. Parang kilala kita. Patay ka, Mateo, pag kami nangyaring masama kay Zita. Di ba may tracking device tayong kinabit kay Zita? Meron, no shit. Tigil! Anaira, Bakit ka nga ba dumalaw? dumating na ang propesiya. Dumating na ang kinatatakutan natin. Nung sinabi po kasi ng doktor, wala na daw po siyang pag-asa eh. Nandito siya ngayon. Buhay pa. Pwede po ba ako lumapit sa kanya? Anak,